nagpapasalamat po ako sa ating buti Congressman at sa Mayor na nasama tayo rito sa inyong pamumuhan para sa Pasko ng 2015. Alam niyo po, ako'y nagulat at napakainit ng inyong ibinigay na salubong sa akin. Maraming pong salamat sa inyong pagkalala at inyong pagsugot. Kami po ay nadaan lang dito dahil ako'y sumiikot-ikot na po. At kagaya ng pagkasabi, ako'y kandidato bilang Vice Presidente sa susunod na halalan sa 2016. Kaya po, ako'y umiikot-ikot at parang makipag-ugnay at mapag-usap sa ating mga local official, sa ating mga iba't ibang organisasyon na malaman kung ano ba ang mga problema, ano ba talaga ang mga issue na hinaharap ng ating mga kababayan. Marami po tayong nakikita, marami po tayong nalalaman at natututunan sa pag-iikot na ito. Marami po tayo na hinaharap ng problema ngayon. Kailangan po natin sa darating na halalan ay maging maselan sa pagpili ng ating mga magiging kandidato para sa mga posisyon na hinaharap sa 2016. Dahil po, marami po tayong kailangan gawin sa pamahalaan. Marami pa po tayong kailangan na ayusin na pagkukulang sa ating pagbigay ng serbisyo ng pamahalaan. Napabanggit po ang problema sa illegal na droga. Napabanggit po ang ating mga problema sa agrikultura, lalo na dito sa paglalawin dito sa Nuecia. Napabanggit po ang mataas ang presyo, kulang ng trabaho, napabanggit po ang mga iba't ibang bagay. Ngayon po ako'y nagtataka. Bakit? Dahil madalas natin maririnig, madalas natin na sinasabi sa atin na marami raw kayamanan na pumapasok sa Pilipinas. Bakit kung gano'n ay maging mahirap pa rin ang Pilipino? Bakit hindi nararamdaman ang kayamanan na yan na sinasabi hindi nararamdaman pagdadaan tayo sa grassroots level? Dahil nakikita naman natin, lahat naman ng Pilipino ay kinikilala, lalo na ang ating mga OFW. Dahil ang mga Pilipino ay napakagaling, napakausap, napakasipag, napakabait, at hindi ko magnanakaw, hindi ko lumalayas, ay kilala tayo. Bakit hindi natin madala ang galing? Bakit hindi natin magagamit yung husay na yan? Para ayusin ang mga problema na nakikita natin. Alam niyo po, lahat po ng problema na nabanggit ko, lahat na nainisip ko, lahat yan alam natin kung anong dapat natin gawin. Bakit hindi natin hanggang ngayon nagagawa ng solusyon, nabibigyan ng solusyon? At sa aking pag-aaral dito sa mga tanong na ito, sa aking pagtatanong at pag-ugnay sa taong bayan dito natin ay sinasabi na nakikita ko at sa aking pananaw ay parang dahil tayo sa nakaraang ilang taon, imbis na tayo mga Pilipino ay nagkakaisa, tayo mga Pilipino ay pinag-aaway-away. Tayo mga Pilipino ay pinaghihiwa-hiwalay. Pinagwawatak-watak ang ating lipunan. At paano nangyari yan? Anong naging dahilan kung bakit yan ang ginagawa? Naging dahilan lamang ay para sa politika. Dahil meron iba sa atin na imbis na pinagsasama ang Pilipino, ang ginagawa nila ay pinag-aaway para naman sa sariling kapakanan. Para tulungan lamang ang kanilang partido, para tulungan lamang ang kanilang kamag-anak. Makakalimutan ako na kami, ng mga opisyal, kami, mga nahalal, ay nandito para tulungan ang taong bayan, para maging mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan, para maramdaman na progresibo pa rin ang Pilipinas. Kaya po, sa aking pag-iikot, sa aking pagsasalita, ako ay laging inuuna ko ang aking advokasya, ang aking hangarin, ang aking layunin. Na muli, maramdaman ulit ng buong Pilipinas ang pagkakaisa na maalala ulit ng mga Pilipino na walang nagmamahal sa Pilipino kung hindi ang mga
lamang sa taong bayan, hindi lamang kundi sa ating mga leader na kalimutan na muna natin ang pag-aaway-aaway natin mga personal, ang pag-aaway-aaway natin ng mga politika. Huwag na natin idamay ang taong bayan. At pagkatapos ng halalan ay bumalik tayo sa ating serbisyo para sa taong bayan. Yan po ang pinakamahalaga. Kung hindi po tayo nagkakaisa, kung tayo ay grupo-grupo lamang nagtatrabaho, wala po tayo makakabot ng ating mga ipinapangarap, hindi po natin matutupad. Kaya po, sa aking pagsasalita, lagi po pinapaalala sa tao. May panahon na tayo ang ating pag-iisip ay sinasabi natin isang bansa, isang diwa, isang gawa. Yan po ang kailangan natin muli ngayon sa panahon ito. Kailangan natin magkaisa ulit. Kailangan natin na magsama-sama ulit at magtulungan ulit. Kaya po sa darating na halalan, marami pong lalapit dito sa inyo, marami pong pupunta rito. Hihingin ang inyong tulong, ang inyong support, ang inyong boto. Kapag dating po ng panahon na yun, siguro ay dapat tignan ninyo kung ano ba ang mga record ng mga malapit sa inyo. Tignan ninyo kung ano ang kasaysayan ng kanilang buhay sa politika. Ano ang kanilang prinsipyo, ano ang kanilang paninindigan. At sa pagtingin nyo sa kanilang mga karanasan, ay makikita natin sino ba ang mga kandidato na ipinaglalaban ang pagkakaisa ng Pilipinas, ang pagbubuo ulit ng Pilipino, ang pagbulit ng respeto ng buong mundo sa mga Pilipino. Yan po ang dapat natin piliin para sa darating na halalan. Ako po ay ito'y tuloy-tuloy kong ipaglalaban dahil sa aking pananaw, ito ang tanging paraan na tayo ay maging progresibo ulit. At nararamdaman ko sa aking puso, ito po ay hamon ng panahon. Ito ang hamon po ng ating bansa para sa atin. Ang panahon na natin, magigawin totoo. Ito ang layunin na ito. Ito ang aking ipinapangarap na ito. Panahon na ipagbuo ulit natin ay pagbuo natin ulit ang Pilipino na nagtutulungan na nagmamahal. Yan po ang aking inihiling sa inyo lahat. Ang suporta, hindi lamang sa eleksyon, kung hindi sa pagpatuloy ng pagkakaisa ng Pilipino. Sa punong po ninyo, sa suporta po ninyo, sa palagay ko, makakamtan din natin itong layunin, itong pangarap na hanggang ngayon ay hindi pa natin naaman. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa inyong suporta at ako'y umaasa sa inyong tulong na magagawa natin, masisimulan natin dito sa bayan ng Rizal